Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po ako ni Nanay Tali po para magkaroon ng Bible study sa kanyang tahanan. Ayan po siya, no? Isa po siyang bedridden, stroke patient, 82 anyos. Birthday niya po nung 13 ng Pebrero, 82 years old na po siya, no? Regular ko po siyang dinadala upang dalan po siya ng mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kaya ngayon, kami po ay magba-Bible study sa kanyang tahanan. Ano po? Bago po tayo papalahot sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay atin pong munang mananalangin. Kasi iba po yung may panalangin, ibig sabihin may guidance ng Holy Spirit. Amen. Siya po ang gagabay sa atin upang siyang magturo ng katotohanan. Ano po? Amin Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa. Samahan mo po kami sa umagang ito sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo. Kasama ko po si Nanay Talio, Diyos. Buksan mo ang puso ng bawat isang nanonood ng video ito. Kung sila man po may kabigatan, yung paghahanin. Yung paghahanin, O Diyos. Ang kanilang buhay, kung mayroong mga iba't ibang sakit, in Jesus' name, pagalingin mo po sila. Sapagkat sa iyo, O Diyos, ay wala pong imposible. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming kahilingan. Amen and amen. Ang gamit ko pong Biblia, Magandang Balita, Biblia, Catholic Edition. Ano po? Ayan. Catholic Edition. Ano po? Ang Biblia pong ito ay galing po sa Manila City Jail at ibinigay sa akin ng isang kabataan na involved po sa droga na nakulong po siya. Ngayon, nakalaya na. Hindi ko po alam kung ano na nangyari sa kanya ngayon. Ano po? Kasi hindi ko na po siya nakikita. Bago tayo papalahot sa pagbubulay ng salita ng Diyos, ay kakanta muna tayo. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon, walati at siya ay tahas. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon, walatihin at siya ay sambahin. Itataas namin aming buhay sa iyo, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, at sambahin, at dapat kang mahalin. Panginoon Diyos, papalahot na po kami sa aming pag-aaral. Samahan mo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dahil ito po ay buwan ng pag-ibig, February, atin pag-aaralan ng pag-ibig ng Diyos, kung gaano po siya, kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Diyos na Kanya pong ginawa para sa atin. Tingnan po natin ang sulat ni Apostol Pablo, na si Pablo po ay apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito po ang nakalagay sa Roma 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noon tayo makasalanan pa. 9. Yamang sa pamamagitan ng Kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puhot ng Diyos. 10. Dati, tayo'y mga kahaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen.
Yun po ano. Sa verse 11, at hindi lamang yan, tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Ayan. Amen. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. Pansinin niyo po yung salita ni Pablo. Dito po sa dinahanan natin, anong sabi niya? Ito po, titignan natin. Dito sa 8, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. Amen. Wala pong esos na namatay dapat kung ang lahat ng tao po hindi tayo nagkasala. Kaya po may pinadala pong Yesus. Yung ipinanganak ni Maria, ang tawag po sa kanya Yesus. Siya po yung nagdusa, naghirap. Siya po ay naipako sa cross para yung kasalanan natin ay matubos. Kasi alam nyo kaibigan, tayong mga tao, likas na tao tayo, mahina. Hindi natin alam kung paano natin babayaran sa Diyos ang ating kasalanan. Wala tayong magagawa kahit anong dami ng pera mo kaibigan. Tingnan natin ang tungkol sa pera. Dito sa Ahawit, basahin lang po natin Meron kasi nakasulat dito. Eto. Sa Ahawit 49, tignan natin Meron nakalagay dito Ito, sa Awit 49:13. Masdan ninyo yung taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay nang-awak na mabuti. 14. Tulad niya ay mga tupa sa patayan din nahantong. Itong si kamatayan ang kanyang magiging pastol. Ang matwid magwawagi kapag sumapit ang umaga, laban doon sa kahaway ng bangkay ay bulok na. Sa degdeg ng mga patay ay malayo sa kanila. Ayan, po? Maliwanag po, Meron pa dito. Sa verse 6, ang taong naghahambog sa yaman ay nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumataas ang pag-iisip. 7. Hindi kayang sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. O kita nyo po, hindi po kayang tubusin ng kayamanan ang kasalanan natin sa Diyos. Amen. 8. Ang bayad sa kanyang buhay ay alagang sakdaltahas. Gahano man ang alagang awak, niya hindi sapat. Kita nyo po, wala pong particular kung gaano karami o kung gaano kalaki ang iyong hawak na pera upang tubusin mo ang iyong kasalanan sa harap ng Diyos. Hindi po pera. Sunod? Upang siya'y mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libigan ay hindi mapasadlak. Talaga pong kahit anong gawin ng tao, marami kang pera, paano gagawin mo? Itutubusin mo ba yung kasalanan mo sa Diyos? Hindi mo matutubos ng pera mo. Kaya ginawa ng Diyos, siya na po ang nagsakripisyo. Isipin niyo po ito Kaya isa-isang anak si Jesus. Bugtong na anak kung tawagin. Ibinigay, pinapunta dito sa lupa upang siya po ang ihandog. Siya po yung ipinako sa krus. Anong layunin? Para yung tubusin yung kasalanan ng sangkatauhan. Dito po sa 1:16, ang nakalagay naman po dito ay ito.
Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po, nakalahan tayo sa kapahamakan dahil sa kasalanan natin sa Diyos. Kaya pag sinabi mong wala kang kasalanan, ewan ko, paano mo nasasabi yan? Ang Biblia, kapag sinabi mong wala kang kasalanan, naalala ko nung araw, meron po akong nakausap isang babae na sinabi niya wala siyang kasalanan. O kita niyo po, hindi ko sukat akalay, may tao palang magsasabi sa akin ng ganyan. Tignan naman natin kung sasabihin mong wala kang kasalanan. Nakalagay din po sa Biblia yan, ano? Ito, sa unang 1:9, subalit kung pinahayag natin, okay, wag dito. Ito nakalagay dito, ano? Ay, ito po, sa verse 10 pala. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kapag ang isang tao sasabihin niya sa kanyang sarili, ako naman wala akong kasalanan pwede kang mga tuwiran ng ganyan. Malaya tayong mga tuwiran, pero ang sabi sa Biblia, pag sinabi mong wala kang kasalanan, ay, ano pong nakalagay? Maliwanag, ulitin natin, ano? Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. At wala sa atin ang kanyang salita. Kaya malaki pong kapangahasan yan na sasabihin mo, wala kang kasalanan. Gagawin mo pala sinungaling ang Diyos. Ibig sabihin, sinabi ng Diyos, may kasalanan tayo. May kasalanan tayo. Tingnan natin, totoo nga bang may kasalanan tayo? Sabi ni Apostol Pablo sa libro ng Roma. Tingnan naman natin ang pahayag ni Apostol Pablo. Si Pablo po apostol ng mga hentil. Tayo bilang mga Pilipino, tayo po ay nasasakop ng mga kahentilan. Hindi po tayo Hudyo. Hentil po tayo. Ano po? Dalawa lang po ang tao sa lupa. Kung hindi ka hentil, Hudyo ka. Bilang Pilipino, hentil po tayo. At ang tagapagsalita ng Diyos sa mga hentil ay walang iba kundi po si Apostol Pablo. Si Pablo po ang apostol para sa ating mga hentil. Ano po sabi ni Apostol Pablo? Ito, babasahin natin. Roma 3. Ganito po nakalagay. Alis dyan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kalwalatian ng Diyos. O kita nyo po? Lahat, sabi ni Pablo. Pati siya kasama dyan sa mga taong nagkasala. Hindi niya sinabi na kayo lang mga makasalanan, pero ako hindi ako makasalanan. Kasali din po siya. Lahat tayo. Hindi niya po inatsapir ang kanyang sarili. Kaya pag sasabihin mong wala kang kasalanan, lalabas na ginagawa mo sinungaling ang Diyos at wala yung salita ng Diyos sa iyo. Kaya pala nasasabi mong wala kang kasalanan, wala ka palang salita ng Diyos sa iyong buhay. Pero ang utos po ng Panginoong Jesucristo bilang tao, hanggat nabubuhay tayo dito sa lupa, ito babasahin ko po, no? Sa Mateo 4:4. Luto. Alis dyan. Ano po? Ayan. Nagano lang po yung aso ni Tatay Tali. Gwardiya kasi siya yung kanyang aso.
Anong sabi ni Panginoong Yesus? 4:4 ng Mateo. Ngunit sumagot si Yesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. O, dapat ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Kapag hindi mo pinamumuhay ang salita ng Diyos, ibig sabihin walang salita ang Diyos sa iyo. Doon ka lalabas ngayon na isa kang makasalanan. Tanggapin nyo man o hindi po, yun ang reality. Biblical po, wala tayong dinadagdag, hindi natin siya binabawasan. Anong sabi? Kapag sinabi mong wala kang kasalanan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos at wala sa iyo ang kanyang salita. Samantalang ang batas ng Panginoong Yesus, maliwanag. Kung paano tayong mga tao, nabubuhay tayo araw-araw, 24/7, kumakain tayo. Dapat mabuhay tayo at the same time sa salita ng Diyos. Ano po? Pero kung hindi ka nabubuhay sa salita ng Diyos, lalabas, Chucho, alis dyan. makasalanan ka. Ganun lang po kasimple yan. Kaya tayo pong mga tao, bakit po mayroong pagdaraos ng home Bible study? Ang tawag po rito, home Bible study. Kasi nasa loob tayo ng tahanan ni Nanay Tali. Ano po? Upang ang salita ng Diyos ay mahayag sa Kanya. Ang salita ng Diyos para sa lahat. May sakit ka, wala kang sakit. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, para sa lahat po salita ng Diyos. Wala pong pinipiling tao. Walang mayaman, walang mahirap. Bakit? Lahat naman tayo pantay-pantay. Ano po? Hindi mo sasabihin, mayaman ako, hindi na ako kasali dyan. Hindi po pwede yan. Kasi meron din pong sinabi ang Diyos na yung mayaman at mahirap, ano po sabi ng Panginoong Diyos? Awit 49. Bawat isa ay makinig ang sino paman. Kahit saan naroon ay makinig ang nilalang. O, tayo po yung nilalang, ano? Anong sabi ng Panginoon Diyos? Makinig daw po tayo. 2. Kahit ikaw ay dakila o amak ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Kita nyo po? Walang discrimination. Mahirap ka man, mayaman ka. O, sa buhay, ano pa? Sabi niya, dakila ka man o amak, sama-sama kayong makinig, sabi ng Diyos. Tayong mga nilalang ng Diyos, inuobliga po tayo ng Diyos na makinig. Ang malaking problema lang po, alam nyo, pagdating po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao, ang mga tao po napakarami nilang rason o dahilan. Sa isang pagkakataon, nasubukan ko pong ganyan. Na umaga po, inalok ko silang mag-Bible study, samantalang nagchichika-chika lang sila. Alam nyo po ba, sagot ng mga tao? Sabi nung isa, wala pa kaming almusal. Pagalit pa eh. Yung isa naman, wala kaming trabaho. Sabi naman nung isa, may inaantay ako. Ba't kalang nagkiki? Tapos sabi nung isa, magsasayang pala ako. Unti-unti po silang nawala. Kita nyo po ang ugali ng tao. Inaalok ko lang sila ng makinig na salita ng Diyos. Ang dami nilang rason. Pero kung pupunta ka ron, magdadala ka ng bigas. Pagkakaguluhan ka nila. Kasi meron pakinabang. Hindi nila alam yung salita ng Diyos, higit pa sa grasya na material. Tingnan po natin ang sabi ng Panginoong Jesucristo tungkol sa salita niya. Sa 1:63, ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Ano daw po ang salita ng Panginoong Yesus? Life giver. Kagaya ni Nanay Tali, nakita niyo po yung video, Siya po ay bedridden. Kasi po, dati hindi po siya bedridden eh. Nakilala ko lang po si Nanay Tali sa mother and child dito po sa Tondo, Manila. Nagkasabay po kami ng pa-check up. Nagkataon magkatabi kami. Kaya habang naghihintay po kami, chinika-chika ko siyang konti-konti.
Inalam ko saan siya nakatira, anong pangalan niya. Doon po naging simula. Yung pagkikita po namin na yon, yun po yung plano ng Diyos. Hindi yung aksidente kung tawagin nila, hindi po. Kasi ako, kahit saan ako magpunta, nagsishare ako ng Word of God. Kasi ugali ko po ang magdala ng Biblia. So, nagkita kami, doon po nagsimula. At hanggang nakarating ako rito sa kanila, sa Barangay 104. District 1, Barangay 104, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Sa may San Felipe Street po sila. Magbuhat noon, naging regular na po ang aming home Bible study. Hanggang sa dumating nga po, siguro, dahil may edad na, alam nyo naman, pagka may edad ka na, umihina na yung mga vital parts ng ating katawan, ayan po, nagkaroon siya ng sakit. Pero, ang ibig ko sabihin, hindi po nawala sa kanya ang salita ng Diyos. Amen. Yun ang maganda eh. Ang mahirap, yung tatanggihan mo ang salita ng Diyos. Hindi, alam niyo po yung kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Yesus, ang aking salita ay buhay. Ibig sabihin, buhay ba si Nanay Tali? Buhay po, uminga. Sabihin mo nga, Nanay Tali, amen? Amen. O kita nyo, nagsalita po siya. Ibig sabihin, buhay siya. Ngayon, nakikinig siya. Ibig sabihin, yung buhay niya po sa spirituality. Yun po ang kanyang pinalalakas. Yun po ang kanyang pinalalaki. Bagamat na nasa kondisyon po siya na may karamdaman. Kaya yung salita ng Diyos, hindi lang sa may sakit, maging yung mga walang sakit. Ano po? Amen. Habang nakikinig siya, kumakain siya ngayon ng pagkain spiritual. Tignan natin yung pahayag ni Apostol Pablo. Epistola ni Apostol Pablo sa mga hentil. Tignan po natin, ano? Unang Timoteo 4:6, second paragraph. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, habang tinuturo mo ito, ang alin ang tinuturo? Yung salita ng Diyos. Amen. Si Pablo, sabi niya kay Timoteo, Timoteo, kumakain ka ng salita ng Diyos. Kung yun nagtuturo, nakagaya ni Timoteo, kumakain, natural pati yung tinuturuan. Imposible naman walang kaharap si Pablo, ay si Timoteo. Meron. Ulitin ko At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ng iyong sarili ng pagkain espiritual. Ano yung salita ng Panginoon Diyos? Pagkain espiritual. Ang tao po binubuo ng taong kalagayan. Meron siyang kaluluwa, meron siyang physical. Kaya sabi ni Jesus, mabuhay ka sa pagkain na araw-araw para sa physical. Pero, dapat ka ring mabuhay sa salita ng Diyos sa araw-araw. Kompleto Ricardos. Si Nanay Tali, kumakain bang almusal? Oo. Okay, ngayon, kumakain naman siya ng spiritual food. Tignan pa natin ang isang talata. Sa 13, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, dito pa rin po sa unang Timoteo 4:13, habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao. Ano daw pong gagawin ni Timoteo ayon kay Pablo? Babasahin po ang Biblia sa harap ng mga tao. Ano po? Sa pangangaral at sa pagtuturo. 16. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka pati na ang mga nakikinig sa iyo. Amen.
Isipin nyo po yan. Pareho kang nakikinig, nagsasalita si Timoteo, yung nakikinig sa kanya, parehas ang pakinabang. Hindi po pwedeng sabihin, ay lamang si Timoteo. Hindi, wala pong lamang-lamang sa Diyos. Pantay-pantay po tayo. Oh. Kapag nakikinig ka, sabi ni Apostol Pablo sa pangangaral ni Timoteo, hindi lang ikaw ang maliligtas, Timoteo, pati yung nakikinig sa iyo. Amen. Kaya ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Ano naman yung salitang kaligtasan? Yun po yung ginawa ni Jesus. Di ba nabasa natin, nagkasala tayong lahat? Oh, sabi ni Pablo, Roma 3:23. Lahat tayo, pati siya. Oh. Doon sa mga Roma 5:8-10. Oh, namatay si Jesus dahil sa tayo, makasalanan tayo. Walang namatay na Jesus kung wala tayong kasalanan. Oh, may kasalanan tayo? Opo. Ngayon, ano naman yung pakikinig ng salita ng Diyos? Anong pakinabang pa bukod sa pagkain espiritual? Ang sabi pa ni Panginoong Yesus sa 1:15 naman. Ito po. 1:15:3. Anong sabi ng Panginoong Yesu Kristo? Ito po, babasahin ko, ano? Ay, gawa pala po yan. Dito po pala sa 1:15, ano? Okay, wala tayong kodigo, wala tayong outline, kaya kung ano lang po yung dumarating sa isip ko, ano, na padala ng Diyos. Ito po. Sabi ng Panginoong Yesus, unang 1:15:3. Nalinis na kayo. Oh, salitang nalinis, past tense. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Oh, Amen. si Nanay Tali, ako. Kami lang, wala nang iba eh. Habang nagtuturo ako sa kanya, pareho kami nakikinabang. Kung oras na ngayon, itong oras ito kung kami pareho kaming mamamatay, halimbawa sabay kaming namatay, ngayon, dadiretso na po kami sa paraiso ng Diyos. Bakit? Ligtas na po kami. Yung salita ng Diyos, ano sabi ni Pablo? Hindi lang ikaw, kundi yung nakikinig ay ligtas. Oh, yan po ang dulot ng salita ng Diyos. Ligtas. Ano pa? Tuloy lang natin, ano? Nalinis na kayo. Yan. Sino po bang labandera? Pag naglaba ka, may mga dumi yung damit, di po ba? Kayong mga nanay. Ako, naglalaba po ako, kaya alam ko yan. Hindi po ba, nung araw po sa Pampanga, yung aking tiyahin, isipin nyo po yung mga damit namin, nilalagyan pa ng kalamansi at ibinibilad sa araw, ikinukula. Oh, kung minsan gumagamit pa po sa non-sunrocks para yung damit namin malinis. Yun ay sa damit. Sa probinsya ganun. Oh, yes, sabi ni Nanay Tali, sa probinsya. Tama-tama. Naranasan ko po yan lahat. Oh, kita nyo? Kami, probinsya rin po kami. Pareho kami probinsyano. Nagkataon siya, Bulacan siya. Ako naman, Pampanga. Magkapit-bahay lang kami talaga. Ano po? Ginagamit ko rin. Kinukula sa damuhan. Yan. Tama yun. Kasi ang damo, malinis yun. Para, pag nasikatan ng araw, mabango pa. Maba. Pero yung kasalanan po natin, yung stain ng ating kaluluwa, yun po ang tinutukoy ng Panginoong Yesus na nalinis na kayo. Amen. Yung salita ng Diyos, panglinis naman sa ating kasalanan, pangkaluluwa. Amen. Kasi po, lahat naman po tayo habang nasa lupa tayo, madali po tayong marahuyo ng kasalanan. Kasi po, ang nagpapatakbo ng mundong ito, walang iba kundi si Satanas. Tignan niyo po yung mga preso.
Marami po napapalabas sa television. Tinatanong nila yung preso, gusto mo bang makulong? Hindi. Eh bakit nandito ka? Nakakulong ka. Yung iba po, sabi nila, nagdilim po ang aking paningin. Kaya ako siya napatay. Oh. Dahil sa galit mo, sabi ni Satanas, sige na, patayin mo na, sabi ni Satanas. Pinagdilim ni Satanas ang isip mo. Kaya hindi mo na nakita ang liwanag. Ang nakita mo na lang yung kadiliman. Ah. At nung may masmasang ka, paano ko nagawa ito? Isipin niyo po yung mga balita, nakakatakot. Yung lolo, nagsiyasyabo. Yung apo, ni-rape. O yung apo naman, nagsiyasyabo, ni-rape yung kanyang lola. Oh, dahil po sa droga. Eh kung matinong tao yon, ikaw kaibigan, tanungin kita, kung apo ka ng lola mo, re-rapin mo ba lola mo? Matakot ka, hindi mo gagawin. Pero dahil nakasyabo ka, nasa impluensya ka ng halak, markang demonyo ang ininom mo. Ayun, nasa iyo ang demonyo. Kaya sabi ng mga preso, ayaw naman namin gumawa ng masama. Alam niyo po si Pablo, meron siyang pagtatapat. Ayaw, kahit si Pablo, nagtapat si Pablo, tignan natin yung pagtatapat niya. Ano po? Tignan natin ang kanyang pagtatapat. Ang sabi ni Apostol Pablo, eto po, sa Roma 7:19. Ito po, anong sabi ni Apostol Pablo? Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Oh. Yung mabuti gusto niya, pero hindi niya ginagawa. May nag-udyok sa kanya. Ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Verse 20. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nice, yung masama, hindi na ako ang gumagawa nito. Kung ganun sino? Pablo, sinong gumagawa? Kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Yon. Yung kasalanan ang tumitira sa akin. Yun ang gumagawa ng aking kasalanan. Yung mabuti, gusto ko yon. Sino po bang ayaw ng mabuti? Lahat naman ng tao gusto mapabuti ang tao. Pero bakit nasadlak sa ganyang kalagayan ng tao? Nakagawa siya ng isang krimen na hindi naman niya gusto. Ang dahilan, meron pong kasalanan na nakatira sa kanya. Yung kasalanan pong yun ang sisira sa buhay ng tao. Yung kasalanan nakatira sa iyo, yun ang sisira sa iyo. Wawasakin ka ng kasalanan. Ilalayo ka sa Diyos, ilalayo ka kay Jesus. Hanggang mamalayan mo na lang. Lubog na lubog ka na sa kasalanan. Kaya ganyan po tayo minahal ng Diyos. Kahit gaano tayo kasama, mahal tayo ng Diyos. Pinadala si Jesus. Kasi hindi natin kayang tubusin ang kasalanan natin sa Diyos, kaya dinala si Jesus dito sa lupa. Anong gagawin ni Jesus? Siya po ang tinatawag ng kordero ng Diyos na naghahalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Amen. 1:1:29. Siya po ngayon ang inihandog. Kaya siya nagdusa, naghirap. Yung pasan-pasan niyang krus, tignan po natin ang sagot, ang salita ni Apostol Pedro. Unang Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, kita nyo? Si Pablo sabi niya, noon tayo makasalanan, namatay si Jesus. Eh di pareho ang turo nila. Namatay si Jesus. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Yung krus na dala-dala ni Jesus nung panahon po niya, yun po yung kasalanan natin. Alam niyo po, mabigat ang kasalanan natin. Yung Passion of Christ, talaga pong nag-research po sila para maging makatotohanan ng pelikula na yon.
ni Mel Gibson na ang Panginoong Yesus, ilang beses po siyang natumba dahil po sa hirap na dinaranas niya sa panahon na yon. Yung kasalanan po, pinasan ni Jesus, yun po nagpapahirap sa kanya. Isipin mo kaibigan, kung meron kang kaisa-isang anak, kaya mo bang isakripisyo ang anak mo alang-alang sa kasalanan ng marami? Pwede mo ba sabihin, Judge, ito na lamang pong anak ko ang atulan mong kamatayan. Huwag na po sila. Pwede mo ba sabihin sa judge yan? Hindi mo magagawa yan. Bakit? Lalo na kung kaisa-isang anak mo lang. Pero ang Diyos po, ibinigay ang kaisa-isang anak na si Jesus upang magdusa, maghirap, mamatay sa ibabaw ng krus. Alang-alang sa kanyang pagmamahal sa atin. Mahal po tayo ng Diyos. Kaya hindi niya gusto na tayo po'y mapahamak sa apoy ng impyerno. Ang gusto niya makasama tayo sa langit. Kaya kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo kay Jesus, kaibigan, ito na po ang panahon. Kaya pinadala siya po ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Paano ka maliligtas? Isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Naalala yun nakapako sa cross nung yung mahal na haraw, yung isa doon sa kaliwa kanan, Anong sabi ng isa, yung walang niya? Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka nga sa cross. Sipin mo yon at iligtas mo sarili mo at pati kami. Pare-pareho lang sila nakapako sa cross kamay Tapos ganun na salita niya, bumaba ka nga dyan. Kapag paaga ginagawa. Doon po sa kakutod nangyayari yon. Pero yung isa, anong sabi? Nag-confess siya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Amen. Anong sabi ni Jesus? Ngayon din isasama kita sa paraiso. Yung isa, naligtas, in a moment na malapit na siyang mamatay, nagkamit pa siya ng kaligtasan. Yung isa naman, hindi. Kasi, hindi niya tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. Ganon din po sa ating kalagayan ngayon. Pag tatanggapin mo si Jesus, mabuti po yan. Makabubuti yan para sa iyo. Hindi nakabubuti para sa akin yan. Sa iyo yan. Kasi bawat isa po, aarap tayo sa uhukuman ni Jesus sa langit. Pagharap mo sa kanya, masasabi mo sa kanya, yes sir, mission accomplished. Paano na lang kung hindi mo sinuko ang buhay mo, namatay ka? Wala na. It's too late, sabi ng Amerikano. Doon ka atulan dahil sa iyong ginawa. Tinanggihan mo ang tagapagligtas. Kaya ako po, malaking bagay sa akin. Dati rin po ako nabuhay sa sanlibutan nung araw. Pero, nang dumating sa akin si Jesus, anong ginawa ko? Iyakap ko po si Jesus. At eto naman ako, nagbabahagi, nagpapatotoo tungkol sa Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen. Tuloy natin yung sabi ni Pedro. Unang Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayong mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang sugat, kayo pinagaling. Yan. Ang gagawin mo na lang pala kaibigan, pag sinuko mo na ang buhay mo kay Jesus, kausapin mo si Jesus sa panalangin. Ganun lang po, parang nagkikipag-usap ka lang sa kaibigan mong kaharap mo. Gawin mo yon. Kausapin mo si Jesus na sabihin mo sa kanya, sinusuko mo na ang buhay mo sa kanya. Para dumating po yung pagkakataon, paghariyan ka ng Panginoong Yesus. Kasi ari si Jesus. Panghuli. Tingnan natin sa 19:27 ng Lucas. Ano pong sabi ng ating ari na si Jesus? Kapag tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay, anong sabi niya? At kung hindi mo naman tinanggap sa buhay mo si Jesus, anong sinabi niya? 19:27.
Ito, Lucas 19:27. Tungkol naman sa kahaway kong ayaw na ako'y magari sa kanila, dalingin niyo sila rito at patayin sa harap. Lahat ng taong tatanggi kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Patayin niyo sa harap ko. Kung susuko mong buhay mo sa Kanya, hindi ka na sisintensyang kamatayan, kundi sigurado kapiling ka niya sa langit pagdating ng panahon. Amen. Ang langit po, future yan. Pero hanggat nandito pa tayo sa lupa, samantalahin po natin ang pag-ibig ng Diyos. Kasi po hanggat nabubuhay tayo dito sa lupa, ito, tandaan nyo kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Kasi hindi po namamarusa ang Diyos sa mga buhay. Ang gusto lang ng Diyos sa mga buhay, sila'y magbago. Kung minsan, nakala nila pinaparusahan sila, kung may sakit sila, hindi po. Kaya ka nagkasakit dahil hindi ka nag-ingat sa iyong sarili. Oh. Hindi ka nag-ingat sa iyong sarili, kaya ka nagkakaroon ng sakit. Yan po ang totoo. Hindi po ang Diyos ang gumagawa niyang para pinaparusahan kayo. Kasi naalala ko nung araw, meron po akong nakausap, isa siyang stroke patient lalaki. Ang sabi niya po sa akin ay, pinaparusahan ako ng Diyos. Kita niyo po. Ang kanyang salita, pinaparusahan siya ng Diyos. Sabi ko sa kanya, nagkakamali ka dyan, brother. Hindi ka pinarurusahan. Tinanong ko, ano ba klaseng buhay meron ka? Yung po pala, nabubuhay sa bisyo. Kaya ka nagkasakit dahil sa bisyo na. Hindi po namamarusa ang Diyos. Tandaan niyo po yan. Ano? Ang Diyos ay nagmamahal. Mahal nga tayo binigay na nga si Jesus para tayo maligtas, gumaling sa ating mga sakit. Ngayon po sasabihin, ba't hindi ka gumagaling? Maghintay ka lang kaibigan. Ang pagpapagaling nasa pasya ng Diyos. Wala po sa pasya natin. Be patient. Ano po? Sige po, hanggang dito na lamang ang ating Ay, ako nga. munting video, ano? Ilang taon na ako. Hanggang dito na lamang ang ating munting video, kaibigan. Ay, alam mo naman, like, share and share. Maki-subscribe naman po kayo. Kayong mga nasisiran, ano? Kasi po, kaya ko sinasaya mag-subscribe kayo tungkol po sa salita ng Diyos naman ang topic natin. Wala po tayong dinadagdag, wala din po tayong binabawas. Kung ano po yung biblical teaching, yun lang po ang aking binabahagi sa inyo. Ano po? Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ang kasama ko sa aming Bible study, si Nanay Tali. O, tingnan nyo po siya, para makita nyo po. Ayan po siya, one-on-one kami. Ito naman yung aso niya. Kung nakikita niyo, may buntot na nakikita kayo dahil po yung kanyang bodyguard. Ayan po si Nanay Tali, Dito po kami ngayon sa Barangay 104. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Ano po? Ayan. Kaya kaibigan, minsan pa, marami po salamat sa inyo, Na sana po, makinabang po kayo sa salita ng Diyos na aking pong isinishare sa inyo, Mahal po tayo ng Diyos. Tandaan nyo po yan. Hindi nagagalit ang Diyos sa mga taong buhay. Ang nagagalit sa taong buhay, si Satanas. Yon, malaki ang galit nun sa mga tao. Pero ang Diyos hindi po. Mahal tayo. Ibinigay si Jesus, Binigyan tayo regalo na tagapagligtas. Amen. Ayan, po. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Sana patuloy niyo pong tangkiligin ang aking video sa YouTube. Hanapin niyo lang po yung Manuel Bautista 8817. Po. Hanggang dito na lamang po. God bless us all. Ito po, si Nanay Tali. Nanay Tali, kaway-kaway lang. Yan. Ayan, Ayan.
Yan, ah. Hanggang dito na lamang, kaibigan. Kahapon. God bless us all. Dumating mga duga.